din, oh, ito yung bagong job order natin. Magkakabit tayo ng mga motor bolt dito sa ano, sa solar tools. So, ito yung mga kasama ko, pinapuputol ko na sa kanila yung sobrang bakal para may lagay na yung motor bolt. So ito naman yung lamp tools. So ganito mga lodi yung itsura ng anchor bolt, no. So ito hindi kami ang gumawa nito, no. Dinala na rito ay ganyan na nakapabricate na. So supposedly ito dapat nakapaloob yan, pero ito pabaliktad palabas. So ngayon ito isusuot natin diyan, i-actual na pag pit up nitong anchor bolt diyan sa may plate, kasi paiba-iba din yung sukat nito. So ipapasok lang yan dito. Yan. So ito na siya, no. I-pipit up lang dito. Then itong ano niya, yung adjuster niya ay i-welding na natin, ilalak. Then pag na-welding na yan, ililipat na natin dun sa may paglalagyan. So ang gamit pala natin diyan ay generator. Dahil walang kuryente dito. Siyempre bundok ay ano to, bukid, no. So malo din ganito pag-pit up nito, no. So ito, tingnan nyo rin. Itong ano, itong thread niya yan, kailangan dito sa ilalim pantay sila, pantay lahat, paikot. Kaya naglalagay tayo ng kalso para masiguro natin na talagang pasok na pasok siya, no, hindi siya tabingi. Bunutin mo nga daw. So, bunutin na ni Giovanni. Kaya pasok mo kung ano, kung maluwag. May papasok. Ayun o, maluwag. So yun lang. So kailangan yung ano, kasi ito nakapa-subsob to, no, yung ano niya nakaganyan. So kaya kailangan natin lagyan ng kalso. So yan, ilalagay na ngayon doon. So okay mga lodi, no, ito yung ano, ito yung itsura kapag nilalagay na natin tong anchor bolt, no. So nakahinang yan sa mga main bar, no. Kapag kulang, hindi umabot yung ating anchor bolt sa main bar, abunuhan na lang, lagyan ng 10mm para ma-welding. Importante mahinang yan. Then yung anilyo na kukulangan, Stillman na ang magpupuno ng mga anilyo niyan, kasi kung kami pa i-welding namin, ang gamit natin ay generator, no. Tumatagal na umaandar yan, gumagastos saya sa gasolina. O pwede naman ano ito, Stillman na lang, alambre na lang ang gagamitin sa pagbalik ng mga anilyo niyan. So nakailan na tayo, boys? Apat. So apat. So makalima lang daw kami, pwede nang umuwi. So apat, okay na, pahinga-hinga muna kami, no? So ito mga lodi, no, bigyan ko lang kayo ng ideya dito sa paggamit ng generator. So yung generator natin ay ang rated dyan is 10 kBE. So dapat ang welding machine na gagamitin nyo mas mababa sa 10 kBE. So yung 5 pwede na, 5 to 7. Wag lang yung welding machine na yung malalaki na umaabot ng 10 kBE din, kasi hindi niya matutunaw yung welding rod. Mahirapan itong generator. So kagaya nito, ito ay 3.8 kBE lang, no. Napakaliit niya lang, o isang dangkal lang siya, kaya kayang-kaya niya na i-drive itong welding machine at nakatunaw ng welding rod. Pero pag malalaki, yung 7, hirap pa nga yung generator. Kaya yun, dapat kung generator set, kailangan yung rated ng welding machine ay mababa lang. So ganito mga lodi, no, after natin dito ma-pit up, mamarkahan natin. Yan, may markings tayo. Palatandaan natin na nasa harapan yan, kasi yung butas na yan ay nasa harapan yan. Yan, para hindi tayo maligaw, kasi may mga pagkakataon na pag nabaliktad yan, hindi papasok sa butas. Kaya napakahalaga yan na markahan para
sigurado tayo sa pagsalpak ng ano na to ng lampos ay insakto. So dito bago pa natin ilagay itong anchor bolt natin ay kailangan muna natin tanggalin yung mga anilyo, no? Kasi ang anilyo nito hanggang dito na. So kailangan natin tanggalin. So ayan na nga. Para mamaniobra natin yung anchor bolt diyan sa loob. Kasi itong anchor bolt na to ay halos kasing laki nitong mga main bar. O problema pag nilagay natin yan dyan na may mga anilyo ay mahirap, no? So kailangan natin may obra dyan. So dito madali namin to ikinasa kasi itong pedestal, itong kalihang mga bakal ay maganda yung latag, hindi pilipit, no? Kaya madali siyang ikasa. So medyo mahirap lang kapag yung mismong bakal nila ay wala dito sa linya. Kaya kailangan makipagpambuno ka dito sa sa paglagay ng anchor bolt. Pero dito, dahil maganda yung latag ng bakal, kaya madali siya kapit. So ayan, pinupuruan na lang ni Giovanni, no? Para goods na goods. At ito naman yung ikakabit nating lamp post, no? Ito solar, no? So ganito kakapal yung niya. 22 mm yung plate. At makapal din ditong mismong tubo. Yan, no? Nasa 4 mm. Ito mismong tubo. Yung makapal, eh. Yung may kabigatan din yan, kaya ang mag-angat ito ay boom truck. So ganito mga lodi yung nagiging issue palagi dito, no? Supposedly itong ating anchor bolt ay talaga nakadugtong dito sa sa main bar, diyan dapat nakadikit. So may maraming pagkakataon na itong main bar ay malayo dito sa ating anchor bolt, kaya ginagawa ng paraan. Ayan, naglagay tayo ng 16 mm para makapag-welding tayo, no? Taas baba. Dito ganun din para kahit papano itong ating anchor bolt ay nakakapit pa rin sa main bar, no? Para safe tayo. Din lalagyan siyempre ng mga stirrup. Ito malalagyan pa to ng stirrup dito sa loob, yung gaya niya, no? Yung pa-cross. So si Stillman na bahala maglagay niyan. So ito pala mga lodi, no? Ito yung reference natin, itong yung semento na to, no? So kailangan ang plate daw natin ay halos level nito, kaya pag naglalagay tayo nililibil natin yan. So ayan, no? Nasa ilalim siya ng level bar. So ibig sabihin kapantay nitong semento dito. So ayan. Kailangan natin i-level yan para hindi tsamba-tsamba. So itong malaking problema natin kapag open site. Paano yung generator? Ganyan na? Okay lang mulanan yan? Kaulanan mo So ito yung problema sa open site, no? Pag mulan, walang trabaho. So natin ito, baka ma-happy tayo nito. So nakakumpisa pa lang namin ng trabaho ito. Yan. At yung generator iwanan na lang daw dyan. So ito talaga problema, no? Open site. So maghintay tayo ng update sa GC kung pauuwiin tayo o hindi. Ano yung kasama natin, no? So mga lugi, no? Minsan talaga hindi maiwasan na talagang walang ibang paraan kundi putulin natin yung main bar para may urong natin. So ayan, no, pinutol natin, pero binalik din natin, no, pinulweld natin kasi talagang hindi obra, no? Tatabingi talaga itong ating anchor bolt kasi itong anchor bolt ay dapat yan naka dito, naka eskwala dito sa kalsada kasi yung plate, no, kitang kita yun kapag hindi ito naka eskwala sa kalsada itong ating anchor bolt dahil malapad din ang plate nito. So may mga pagkakataon na ayan, pinuputol natin yung main bar para ma-relocate, no?
no, para mailagay natin itong anchor bolt ng maayos. So, hindi talaga may iwasan. So possibly hindi talaga dapat yan pinuputol, pero wala tayong magagawa kundi putulin. Okay mga lodi, no, tapos na tayo dito, no. Bali 15 piraso na 15 set na anchor bolt yung ikinapit natin. 2 days natin ginawa. So bali tatlong tao kami. Ito na yung huli nating ikinapit, no. So ganyan lang siya. Hindi na kami naglalagay ng stirrup kasi mayroong stillman, no. At hindi kasi advisable na yung stirrup ay i-welding. Kailangan nakatali lang na yan ng alambre. Kaya si stillman na bahala dyan. So ito na, nilalagyan na ni Dexter ng mga stirrup or anilyo itong anchor bolt na ikinabit natin. So ayan yung yung stirrup na ikinabit, no. Sinsin, no. Kaya ganyan yan kasi itong lampos ay ano din to, mabigat, mahaba, kaya kailangan yung poste na yan ay sigurado, no, matibay, kaya yung stirrup nya ay sinsin. So ito, no, kaya hindi namin wini-welding yung mga stirrup na yan kasi bawal i-welding yan. Ang mga stirrup dapat yan nakatali lang, tsaka yung bakal na yan na 10mm ay hindi siya weldable. Mawi-welding mo man yan, malutong, no, kumakalas pag napalo mo o nag-vibrate yan, kumakalas yung inang, kaya mas mainam na itatali lang. Mas madali pa ba Dex yung pagtali kaysa mag-welding, no? Mas madali yung tali. Mas madali yung magtali. So ito yung stillman namin. So kami kakabit lang namin yung anchor bolt, welding lang dyan sa mga main bar din. Siya na yung bahala maglagay ng mga stirrups.